So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel para naman sa buhay OFW. So ito yung mga pinakamahalagang bagay na laging pinag-uusapan at gustong-gustong malaman o pagkwentuhan ng mga OFW. Number 1, bakit nga ba hindi makapag-ipon ang mga OFW, and ang tatlong trap na dapat mong iwasan kung ikaw ay nais mag-abroad o maging OFW. Paano ba makakaalis sa utang, OFW guide, para makauwi na for goods? And syempre, paano natin mababago and mapapalago, mapapaputok ang ating bulsa? Paano nga ba mag-ipon kahit malaki ang gastos, mga katropa? So eto na, kabayang OFW, naranasan mo na bang yung kasasweldo mo lang pero parang dumaan lang sa palad mo ang pera? Yung tipong sa social media mukha kang one day millionaire sa mga post mo, pero sa gabi hindi ka makatulog dahil sa laki ng utang mo. Bakit nga ba marami sa atin ang mga 10 years na sa abroad pero zero savings pa rin, mga katropa? Sa bidyong ito, hihimay-himayin natin ang dalawang pinakamalaking kalaban ng inyong kinabukasan. Ito yung cycle of debt at lifestyle inflation, mga katropa. So dalawa, cycle of debt, paulit-ulit na utang, and lifestyle inflation. Ibig sabihin yung lifestyle mo pataas ng pataas na level. Ayan. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil ibibigay ko ang tatlong hakbang para tuluyan ka ng makaalpas sa bitag na ito. Okay, ano nga ba ang lifestyle inflation at yung tinatawag na lifestyle creep, mga katropa? Simple lang, habang lumalaki ang sahod mo is lalo ring lumalaki ang gastos mo. Noong bago ka pa lang, kontento ka na sa simpleng cellphone lang, pero ngayong sobrang taas na ng sweldo mo, tumaas ang rank mo, kailangan mo na ng latest model para lang makasabay sa iba. Ito yung tinatawag na keeping up with the Joneses. Ang trap number 1, mga katropa, is yung tinatawag na social media pressure. Akala natin kailangan nating ipakita na success tayo sa pamamagitan ng material na bagay. Ang trap number 2 naman is yung tinatawag na reward mindset. Sasabihin natin na pagod na tayo, deserve ko ito, pero ang totoong reward ay ang kapayapaan ng isip na may ipon ka. Hindi ang bagong mga rubber shoes, ayan, o kung ano mang material na bagay, mga katropa. Ang isa pa is yung tinatawag na cycle of debt. Paano ka ba na kakatulog kung meron kang malaking utang? Ayan. So maraming OFW di pa makaalis. Ayan, di pa nakakaalis ng Pilipinas, may utang na kaagad dahil sa placement fees. And pagdating dun sa bansa na pagtatrabahuhan nila, uutang ulit para naman sa pamilya o pampasalubong. Ipapadala sa pamilya o pampasalubong. So tapal-tapal na, paulit-ulit na cycle ng pangungutang. Ang cycle na ito ay isang hamster wheel. Takbo ka ng takbo pero wala kang nararating. Paano ititigil ito? Una, aminin mo na may problema ka. Pangalawa, gamitin mo yung debt avalanche o debt snowball method. Debt avalanche o debt snowball method. Unahin ang utang na may pinakamataas na interest gaya ng credit card, and dahil ito yung kumakain sa mga pinaghihirapan mong sweldo, mga katropa. Ito ang pinakamahirap sa parte, ang pamilya ng mga kabayan. Hindi ka masamang anak o masamang kapatid kung magsasabi ka na hindi sa mga hinihiling na mga kailangan nila, mga katropa. Maging transparent tayo sa pamilya natin. Sabihin mo kung magkano lang yung kaya mong ipadala pagkatapos ng iyong mga gastusin sa abroad. Huwag sobra-sobra, and wag mag-pretend na sobra-sobra yung kinikita natin. And magpapadala ng sobra and mangungutang lang. Turuan silang mag-budget and humanap ng maliit na negosyo para hindi sila 100% dependent sa'yo o asa lang ng asa, mga katropa. Eto na, para makawala ka, tandaan ang tatlong ito. Ito yung tatlong tips, mga katropa. Number 1, mag-set ng fixed budget. Bayaran muna ang sarili o ang iyong savings bago gumastos. Ibig sabihin, magtabi ka na kaagad ng savings mo bago mo pa pagkagastusan yung dapat mong pagkagastusan, mga katropa. Ikalawa,
Iwasan ang forma. Mas masarap sa pakiramdam ang may pag-ibig MP2 na ipon kaysa mamahaling gamit na nagde-depreciate lang naman ang value. Ibig sabihin long term bumaba yung value. So, number 3 naman mga katropa is maging tapat tayo sa pamilya. Ang tunay na pagmamahal ay paghahanda para sa kinabukasan nyo dito sa Pilipinas mga katropa. Eto na, so ibig sabihin importante na number 1 meron tayong ipon and number 2 meron tayong NP2. Ayan, para at least dalawa yung ipon natin, ano. And maging transparent and tapat tayo sa pamilya kung magkano yung kinikita natin at kung ano lang yung kaya nating ipadala, yun lang mga katropa. Huwag na tayong mag-exist and give kung hindi naman talaga natin kaya kasi mababaon lang tayo sa utang. Eto na mga katropa, kung nakatulong sa iyo ang video na to, paki-like and share sa mga kapwa natin OFW and syempre mag-subscribe na rin para sa susunod nating pag-uusapan. Saan ba dapat mag-invest ang mga kapwa natin OFW? So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Paalam.